Hello, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Magbibigay po ako ng tutorial regarding po dito sa monitoring and evaluation system ng Municipality of Sultan Mastura. Okay. So, yung system po natin ay pwede natin ma-open sa kahit anong browser. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, pwede. So, type lang po natin kung ano yung address ng system. For example, localhost. Kung naka-localhost, ibig sabihin, pag naka-localhost siya, so pwede siya naka-network yung mga computers dito sa system. So, dalawa po yung pwede natin gawin dito sa system. Pwede po natin siya i-online, yung system na to, para ma-monitor ng bawat user. O di kaya yung, for example, si Mayor, pwede na ma-monitor kahit saan yung system. Okay. So, before tayo papasok doon sa interface ng system, kailangan po natin mag-register yung bawat coordinator ng munisipyo or kaya barangay or purok. So, kailangan po nila mag-register dito sa system kasi for security purposes. So, hindi po mapasok nung ibang user yung system na to. Okay. So, pag naka-register na yung coordinator, before naman niya magagamit yung system, kailangan i-activate nung munisipyo yung account ng bawat user. Okay. So, click lang nila yung register. Dito sa register, pwede nila ilagay yung kahit anong username and password, re-entry password, at saka yung user full name for identification. So, dito sa group identification, pipili siya kung anong barangay sa belong. Okay, so pag halimbawa na-select niya kung ano yung barangay niya, ang mapasok lang niya or ang ma-view lang niya ay yung mismo yung mga residente ng barangay niya. So, hindi na pwede ma-open or hindi na makikita kung ano yung mga data ng bawat barangay. Ang ma-view lang niya ay yung barangay niya, ma-update lang niya yung tao doon sa barangay niya mismo. Okay. Then, yung email address. Okay. So, yun. Halimbawa, naka-register na siya. So, pag naka-register na siya, sample tayo, gawa tayo ng registration. Sample. Then, ang password niya ay sample din. Ang re-entry password, then full name, pagpalagyan natin si Ali Mato. Okay, so anong barangay siya? For example, Simway, Sisure. Yan, then email niya, ali@yahoo.com. So, register. So, pag register siya, ito yung makikita niya. Before siya mag-proceed, kindly contact system administrator or authorized personnel to activate your system account. Okay, so pag i-proceed niya, submit, wala pa siyang makikita na data. Bakit? Kasi hindi pa na-activate ni admin yung system niya. For example, na-activate na. So, labas ako dito, log out ko. For example, sa side ng munisipyo, sa system side niya, open yung admin area. Then, pupunta sa admin area para i-activate yung account nung nag-register na yon. Okay. So, ito. Makikita natin kung ano yung username at saka password at saka email address. Then, ano yung group ID or anong munisipyo, anong barangay siya na belong. So, hanapin lang natin dito sa assign user to group. Hanapin natin yung sa Simway. So, i-check lang natin yung Simway, then save. Okay. So, exit ako. For example, si user ng Simway. So, yun yung i-enter na username and password. So, pag submit niya,
sample. Sam. Okay. So yan. Meron na siya nakikita dito yung sa transaction, yung data sheet, at saka yung kung ano yung mga user. So yun. So kita na niya yung wala pa siyang data na nakikita. Wala pa siyang data na nakikita kasi wala pang na-entry na data yung doon sa munisipyo na yun. Kung na-entry na yung data na nandoon sa munisipyo na yun, sa kanya makikita lahat ng mga data niya. So, ganun yun. So, hindi niya ma-view yung data ng ibang munisipyo. Ang ma-view lang niya ay kung ano yung data na meron sa kanya. Okay. So, balik tayo. Papaliwanag ko naman kung ano yung mga interface nung system na yon sa system administrator. Okay, so system administrator, login niya yung password and username. Okay, so entry ko muna yung username and password ko. So yan. Andito tayo sa interface nung system. Andito tayo sa menu. So, ang laman ng menu, meron siyang transactions. Dito sa transaction, merong data sheet, yung doon tayo naglalagay ng data. Then meron naman sunod doon sa transaction yung assistance or yung ayuda na binibigay sa kanila. Okay, so example dito sa data sheet para makita natin kung ano ba yung nilalagay na data. Okay, so ito. So gaya nung sabi ko kanina, pag sa munisipyo, consolidated lahat ng data ng mga bawat barangay. So bawat barangay consolidated dito sa system kabuuan pag doon sa barangay, pag nag-open sila ng kanilang data, yung kanilang data lang yung ma-open nila. Hindi nila makikita yung data ng ibang barangay. Okay. So sa add new, meron lang ako na dagdag doon sa binigay ninyo sa akin na entry or data entry. So dito sa municipal profile, nilagay ko dito yung date ng pag-interview. So sino yung interviewer or coordinator. Then yung sa province, automatic na siya magdi-display. Then munisipyo, automatic na mag-display. Pag i-select naman niya kung ano yung munisipyo, automatic na ilalagay niya yung coordinates ng bawat barangay at saka yung barangay code. Then dito sa personal data details, mag-add siya ng picture ng client or yung residente. Then anong type nung entity na yon? Senior citizen ba siya, person with disability, or household? So depende, pwede man kayo mag-add dito kung ano yung gusto niyo idagdag pa dito, or sa women's. Bahala na kayo kung anong gusto niyo i-add kasi yung system natin is open sa kahit na anong entity na pwede ninyong ilagay. Okay. So for example, sa senior citizen, so meron siyang abbreviation, yung SC. Pag PWD ay person with disability, PWD. Pag household, double H. Then yung pangalan, date of birth, age, civil status, gender, male and female, religion, educational attainment. Okay, so bakit dinagdag ko itong religion at saka educational attainment doon sa binigay nyo sa akin na data? So makikita natin mamaya kung ano yung mga kahalagaan nito. Kasi in the future, makikita natin kung ano yung gusto natin hanapin. Okay, so next is yung demographic profile. So mag-add tayo dito ng family or yung sa beneficiary. Yung sa beneficiaries niya, ano yung relationship niya, wife, husband, son, daughter, relative, or parent. Okay, so ano yung gender niya, male and female. So dito, kung anong register ba siya dito o hindi. Okay, so ilang years na ba siya naging register dito. Next, yung sa health and health record. So yung sa safety drinking water, sanitary toilet. Next is yung economic record. Sa economic record, merong type of occupation, farming. For example,
So ito, i-improve ko pa ito. Pag i-select yung farming, dapat lalabas lang dito yung sa farming. Sa farming, meron siyang corn, rice, coconut, vegetable, and fruits. Okay, so pag select naman niya employee, dapat lalabas lang dito employee. Kung ano ba yun siya, government or private. So ganon. So next is yung sa average annual income. From 10,000 to 50,000 above. Okay, so dito pwede na select 10,000 below, or 10,000 to 50,000, or 50,000 above. Okay, so dito sa capitalization, select niya kung ano yung buy and sell, sari-sari, grocery, restaurant, karinderya, tapos ano yung income category or income niya. Merong 5,000 below, tapos yung pinakamataas 30,000 above. So ito makikita natin mamaya sa graph or chart, at saka doon din sa report. Okay, next is yung sa employee record. Okay, yan. So pag natapos na, pwede na siya mag-click save. So pag mag-click save, ito na siya. Itong QR code, makikita natin yan pag i-scan natin yan. Okay, so pag sa cellphone or may device din na ilalagay dito sa laptop na to, ang tawag doon is QR code scanner device. So QR code scanner device para ma-view kung ano yung details or kung ano yung ID number nung individual. Okay, so scan natin. So yan. So nag-scan ako dito kay example, search natin dito Nasruddin. Yan. Okay. So dito sa search na to, advanced search, so lahat yan is sa search niya. Kung gusto mo ng individual search, click mo yung show search option. So pipili tayo kung ano yung gusto natin i-search, yung ID number or yung mismong pangalan lang, or kung ano yung gusto natin i-search. Example, Nasruddin. Okay. Mali, yung mali pala. Okay. So pag i-type mo siya, automatic na ipapop up kung ano yung gusto mo i-search. Ipili ka lang, then search. So yan. So pag na-specify natin kung ano yung gusto natin i-search, paglagay natin ng name, automatic na ilalabas niya yung first name. So pwede tayo mag-search option kung equal or contain or empty. Okay. So pwede din tayo mag-add dito, add natin kung barangay ba yung gusto natin i-search, kung barangay code ba yung gusto natin i-research, kung type of entity ba yung gusto natin i-search, first name, middle name, last name, age, civil status, gender, then hanggang doon sa educational attainment at saka type of occupation. Depende po sa atin kung ano yung gusto natin i-search, at ibibigay naman ng system kung ano yung gusto natin hanapin. Okay. So yun. So next is yung sa assistance. For example, meron tayong assistance. So search din natin kung sino yung gusto natin bibigyan, or kung yung code mismo yung i-search natin, pwede. Okay, so Nasruddin. Okay, so lumabas yung Nasruddin. Okay, so click natin yung assistance. Mag-click natin yung assistance, mag-add tayo kung ano yung bibigay natin na assistance sa kanya. Then cause of assistance, ano ba yung cause? Earthquake, flood, fire, landslide, tsunami, volcanic eruption, armed conflict. Kung wala dito, pwede kayong mag-add as new, on fly. So pwede mo i-add yung kung ano yung selection na wala dito sa default na nilagay ko. Okay, so sample, ilagay ko dito flood. Yan. So baha. So kailan yung date na yon? For example, ngayon na mismo. So click ko lang yung today, lalagay niya yung month,
day and year. Automatic na yan. Then source of assistance. Merong government, provincial government, municipality, barangay, private sector, NGO. Kung wala dito, pwede natin i-add on fly yung data na gusto natin ilagay doon sa source. For example, ang source is municipality. Kung sa munisipyo, lagyan mo lang munisipyo. Okay. So meron ako naisip dito kasi kung minsan merong munisipyo at saka probinsya na nag-counterpart doon sa pagbibigay ng ayuda. So i-upgrade ko ito uli doon sa system na yun para at least or kahit na tatlo pwede natin i-selection, multiple selection yun. Okay. Sa relief good, ano yung relief good na binibigay natin sa kanila? Merong food pack, social welfare, clothing, blanket, bedding, stove and kitchen set, water container, and hygiene. So pag wala pa dito, pwede na kayo mag-add on fly doon sa relief na binibigay natin. Okay, so food pack. Okay, so kung food pack, pag nagbigay din tayo ng cash assistance, pwede tayo maglagay dito ng cash assistance doon sa tao na yon. Okay, so example, food pack, then nagbigay pa tayo ng another cash assistance, for example, 1,000 pesos. So, add lang natin yung 1,000 pesos. Then, click add or save all. Pag na-save natin all, andun na siya. So, dito pa lang sa system na to, ma-monitor na kung kailan natin siya binigyan, anong araw, or saan natin, or ano yung binigay natin sa kanya. Okay. So, dito naka-default pa dito, dollar, dapat peso yan. Okay, so papalitan lang natin na, madali lang yung palitan. Okay, so, ito, pag halimbawa babalik siya uli, kasi kukuha siya ng ayuda, so dito pala makikita na natin, uy, binigyan ka na pala ng ayuda, nakakuha ka na pala ng ayuda. Okay, so, hindi na natin siya maulit, bibigyan pa yun ng ayuda. Okay, so, okay na yun. Then, ang next is, kung gusto naman natin titignan kung ano yung mga reports or statistics. Sa statistics, sa report, mayroon tayong male and female. Ilan ba yung lalaki, ilang percent yung lalaki at ilang percent yung babae at ilan. Okay, so nandito. The next is yung sa identity category. So dito sa identity category, makikita natin kung ilan percent yung person with disability at ilan. Then ganon din sa senior citizen, ilan percent din yung sa senior citizen at gaano sila karami. Ganon din sa household, gaano karami at ilang percent din yung sa household. Okay, so next na chart. So dito automatic na mag-generate, depende doon sa data na ginagawa natin doon sa data sheet. Next is yung sa civil status. Sa civil status, makikita natin dito ilan yung single, ilan yung married, or ilan yung separated, or ilan yung widow. So dito, ang nalagay lang na, hindi pala, mali pala ako. Sorry. Dito pala yan sa civil status. Single and married. Ay, tama. Separated and widow. Okay, so makukuha po natin kung ilang percent yung bawat category. Next is yung sa educational attainment. Dito sa educational attainment, kung maalala nyo kanina, maraming ano yun siya. So saan nga yun? Dito nga siguro yun. Maraming selection yun. Dito sa personal profile. So pag nalagay na ito doon, automatic na magre-reflect doon sa chart. Okay. So dito sa educational attainment, meron tayong college graduate na 5. Meron din tayong college level na 1. At meron din tayo dito postgraduate na 2. Then vocational na 1. Okay. So, halimbawa, dito sa munisipyo na ito, kung may gusto or magbibigay ng project ang munisipyo na kung sino yung nakatapos for college level or college graduate
or vocational, halimbawa magbibigay sila ng trabaho, dito pa lang sa system na to, makikita na natin kung sino dapat yung hanapin. Sa per barangay, pwede natin i-search yung per barangay. Hanapin natin yung sino yung fresh graduate sa barangay na yon para hanapan ng trabaho kung may project naman ng probinsya ng government na ganon. So dito pa lang sa system na to, ma-identify na niya kung sino yung mga tao na yon. Okay. So next is yung sa health record. Okay, sa health record, ganyan. So sa age, by age ito. Okay, kung marami nito, makikita natin kung ano yung age by age category. Okay, so type of occupation. Sa type of occupation, sorry. Sa type of occupation, makikita natin kung ilan yung driver, hollow block maker. So merong isa, employee, merong 4, farming, merong isa, fishing, merong isa, OFW, merong isa, vendor, merong isa. So dito, ma-determine natin by barangay kung ilan ba yung vendor, OFW, fishing, farming, employee, or driver, or hollow block maker. So, for example, sa OFW, kung may project naman ng munisipyo about doon sa mga regarding doon sa mga OFW na umuwi na, so dito makategorize natin, malaman natin kung sino-sino ba yung sila by barangay. Okay. Depende na yan sa kung anong gusto nung munisipyo i-search. Okay. Average annual income. Dito makikita natin sa average annual income kung sino yung nag-income or ilan percent or ilan katao o ilang family ba yung nag-income ng 10,000 below and 50,000 below. So yun, 10,000 to 50,000. So yan, makikita natin dito. Then next is yung sa business type. Okay, so dito sa business type, makikita din natin kung ano yung nag-income ng or ilan ba yung buy and sell, grocery, restaurant and carinderia, and sari-sari store. Kung halimbawa dito pala makikita natin kung ano yung gusto natin tulungan ng mga tao. Okay, so dito sa income nila, kung ilan ba yung nag-income ng below 10,000, so makikita natin, ma-justify na natin kung sino yung gusto natin tutulungan. Okay, so yan, nandyan by percentage. So next is yung sa report. So pwede tayong mag-generate ng report per section or per category. Okay, yung dito sa household, person with disability, senior citizen. Okay, so pwede natin yan siya ma-search by barangay or by entity. Ayan. Halimbawa, barangay. So yan. So dito sa barangay na to, for example, sa senior citizen, so automatic na makita natin kung ilan ba ang senior citizen sa mga bawat barangay. Or pwede rin i-search natin by barangay. For example, barangay ng Kirkir. So barangay Kirkir, so dito, meron tayong data dito. Isa pa lang yung data. Kung marami, so isa-sort out lang niya yung mga data doon sa barangay na yon. Ito sa line ng munisipyo ito. Okay. So, yun. Pwede natin ma-search. Then, yung sa PWD, pwede natin makita ilan ba yung PWD dito sa munisipyo na to or sa barangay na to. Okay. Next is yung sa household. So, ganun din. So, dito sa household, meron tayong record na 5. Pag marami na yan, makikita natin mga 100, 1,000, ganun. So, nagdedepende pa rin sa data na kung ano yung data na nailagay natin sa system. Next is yung report per educational attainment. So dito makikita natin yung category ng educational attainment ng bawat barangay. Okay?
So dito makikita din natin kung ano, ilan ba yung, for example, sa edge na 23, sa edge category na ito. Pwede natin din isort kung ilan ang female doon sa edge category, ilan ang male. So yun. Pwede din isort out natin yung by educational attainment, then yung sa barangay. So depende na yun sa atin kung anong gusto natin isa-sort out or i-view doon sa searching ng system. Okay, so next is yung number of individual per barangay. So dito pwede natin i-print kung ilan ba yung tao doon sa per barangay, ilan ang lalaki, ilan ang babae. Sa edge category pwede natin siya i-sort out. So then print natin yon. Okay. Next is yung sa income threshold and business type. So yan. Sa buy and sell, ilan ang nag-income ng 5 to 10,000, grocery 15 to 20,000. So yan. Makikita natin dito lahat-lahat yan. So dito sa setup, dito tayo magse-setup kung ano yung gusto natin ilalagay o magdadagdag dito. Senior citizen, person with disability, pwede pa natin dagdagan yan. So kung ano yung idadagdag natin, magre-reflect yan doon sa datasheet kung ano yung nilagay natin. Okay. So yan. So pupunta tayo sa admin area. Dito sa admin area. Dito sa admin area, dito natin ilalagay lahat ng mga barangays. Okay. So dito sa barangays, ano yung mga pwede natin ipakita sa kanila or ipa-view sa kanila. Datasheet, pwede natin i-limit, hindi pwede sila mag-delete, hindi sila pwede mag-edit, kundi mag-add lang. So dapat itong delete, nasa linya na po ito ng munisipyo or sa access na ito ng munisipyo. Okay. So yun. Then assign. Kung ano yung mga naka-register dito na mga user, i-assign lang natin kung saan sila pwede magtrabaho. Okay, next is yung sa permission. Ayan. So balikan natin yung doon sa transaction. Dito sa transaction na to, pag i-select ko ang bawat or selected isa-isa, pwede. Kung select all, pwede natin yan sa i-export into Excel. Excel 5, Word, pwede natin CSV or comma separated value. So ginagamit ito sa QGIS. Pwede natin ito makuha yung data, then transfer natin, upload natin doon sa QGIS naman natin. Okay, so pwede. So next naman is kung halimbawa magba-backup tayo ng file or kung gusto natin maglagay ng data na so kailangan lang na may format tayo nito kasi ang tawag doon ay importing of file. Pwede natin i-browse. Pwede rin natin copy and paste from Excel, then paste natin dito. Ang magsusort out na naman yung system na yun. So hindi na natin kailangan mag-encode pa ng napakaraming data. So dito pa lang si system within the second or minute uploaded na yung data mo. So yun. So sa palagay ko tapos na yun. Depende na yun kung may gusto pa kayo idadagdag sa system habang ginagawa pa natin yung system, pwede pa tayo magdagdag. So dito pinag-aaralan ko pa dito sa may dashboard yung sa tagging ng map tagging, pero sa palagay ko coordinates laman ito. So dapat bawat tao may coordinates yan dapat. Pero okay lang, darating din tayo dyan. Okay, so yun lang. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.